Yes, mga kapaps, time check, 11 a.m. Magandang umaga po sa lahat. Ito at may pick up ako ngayon. Ang problema, hindi nakikipag-cooperate si pick up. Pati si receiver, parang nainis na rin ang ginawa niya. Sabi niya sa akin, ano na lang, full complete na lang delivery. Kasi nakawalit naman to mga kapaps. So yun na lang gagawin ko. Full complete delivery ko na lang to. Lahat naman ng conversation namin nasa nasa app eh. So legal po itong gagawin ko. Nakawalit naman siya 200, magkano ba ibibigay? 256 kawalit mga kapaps. So walang problema, may bas-bas to ni ka ng customer. So yun, wala tayong bagong booking mga kapaps. Wala hindi nakikipag-cooperate yung sender sa kanya. Puro nagkaroon sila ng konting problema sa transaction nila. Papunta pala ito ng Taguig. So wala din akong choice, di ba? Pareho kami walang choice. Kasi hindi naman to hindi naman to tawag dito COD or kasi hindi naman to COD or regular delivery eh. Failed transaction ito ni receiver o yung person na nagbook. Yung problema, hindi sa kanya nakipag-cooperate yung sender. So ako, labas na ako dun sa transaction nilang dalawa. Para iwas sa bala, pinaklose na sa akin ni receiver yung booking. So, well and good, diba? Ang problema is pumasok na 200, mga 230 ito. Taltas na yung commission ni Lalamove. So, wala akong rito, kasalanan. Kasi almost 30 minutes na ako naghihintay eh. Kinukulit ko sila sa Lalamove app. Siguro na pressure na rin si recipient. Ayun, ang ginawa niya, pina-complete delivery na lang sa akin para lang ma-close ko. Kakawa ko ng ibang booking. Alright mga kapaps, balita ko kayo kung ano tayong bagong booking. Yes mga kapaps, kakawa tayo. Malabas, ito yung pinaka first booking natin. Wala eh, hindi nakipag-cooperate si sender kaya receiver kanina. Kumita kaagad ako kahit pa wallet yun malaking bagay din. 200 maigit, 230. Labas na commission ni Lalamove. Ngayon pipick up tayong bago dito lang, malapit lang, San Jose del Monte lang to. Go mga kapaps, balitaan ko kayo. Yes mga kapaps, ito lang, isang envelope. Pick up na. Punta palang Pasig sa mga kapaps. Yes sir. Tapos kagandahan, binayaran na rin ako 194 yung niya, shipping fee. Bigay ng 200. Okay, sige, thank you. Ang envelope lang mga kapaps. So tingnan natin makakuha tayong kasabay, ka-double book. Try natin maganap. Tara, kapit natin muna to. Labas muna tayo rito. Papalabas. Yes mga kapaps, hahanap ako ng kasabay. Kaya lang problema,
Dito pala na i-close tong kanina. Ayan, close ko muna. Ayan. Okay. Tapos, gagawin natin, kukuha tayo ng kasabay nitong pickup. Location ko nga pala mga kapaps, dito ako sa San Jose del Monte, Bulacan. So far, wala tayong makuhang kasabay. Wala eh. May narito mga kapaps. Baba tayo. Pero pagbaba natin ng mga bandang Novaliches, Quezon City, yan, meron na yan siguro. Ang tumal dito mga kapaps. Kaya pala yung mga kaibigan kong lala rider na taga rito sa San Jose del Monte, nababa sila ng Quezon City. Yan ang ginagawa nila. Maaga pa lang, kukuha sila ng mga isang booking lang dito, tapos bababa sila ng QC, doon sila maglalagay. Inahapunan, gabihan, kakakuha sila ng mga 12 hanggang 16 na booking maghapon. Kalulupit. Mga kaibigan natin sa San Jose del Monte, dito sa San Jose del Monte. Kapwa natin lala rider. Ganun ang ginagawa nila, kinagabihan, saka sila babalik dito, kuha ng huling booking nila na para sa araw na yan. Lalakas mo, kumita. 16 na booking rin nyo, nakakapag maghapon. Yes mga kapaws, yun, nagbigay din ng 214 yung kaninang Yes mga kapaps, time check 11:47. Yun nga pala kaninang umaga, yung unang booking ko sana. Nagbigay po ng ng 214 din, diba? Pina-close sa akin ni customer yung nag-book, receiver. Hindi rin matino kausap yung sender eh. Yata sila nagkasundo ni sender. So para hindi na ako maabala, pina-close na lang sa akin yung booking. Ayan, 240 nang binigay sa akin. Plus 200 ngayon, itong papunta ng Pasig ngayon. So, dalawang booking na to, meron na akong mga kapaps, 414. Tapos ito, dito ako, naghihintay ako ng pwede nating isabay. So ito, yun, nakakuha ko mga kapaps. Pick upin dito. Pupunta rin ng Pasig to mga kapaps. Bibigay siya ng 182. So message natin, pick upin natin. Alright, agad-agad, meron pa agad may kasabay. Tara, pick upin natin to mga kapaps. Bago tayo dumiretso, dalawang Pasig itong magiging karga natin supposedly. Okay, let's go. Hello po, good morning, Lala Move po, pick up. Hello? Yes sir, dito po ako sa Digimation ngayon, sa tapat. Dito po ako sa may Digimation, sa may MH Del Pilar Elementary School, sa may gate po. Opo, dito na po ako. Sige, thank you po. Yes, mga kapops, ito na. Jacket yata ito. Pick up na. Let's go. Let's go mga kapops. Dalawa tayong booking ngayon. Bigay ng 200. 184 lang yung shipping fee. So may tip siya dito sa is. Alright, okay na yun mga kapaps. Happy na ako dun. 614. Wala pang alas 12 mga kapaps. Lumabas ako alas 11. Kasama na din yung umpisa natin kanina umaga. Failed booking ni receiver.
Although ano siya, yung credit wallet, pero okay na rin yung pera din yun. Pasok din sa wallet natin yung 240 na yun, di ba? Ibig sabihin, hindi na ako mag-aabono ng 200. Alright, let's go. Thank you, ma'am. Ay, sir pala. Yes, mga kapaps. Susunod na. Okay. Alright, let's go. Tayo sa sunod natin booking. So, yung susunod nating delivery mga kapaps. 10 minutes lang ang layo dito. Wait natin ito, tara. Yan, okay na po. Salamat po, ma'am. Siguro yun. Baka iba po, baka parating na yan, ma'am. Opo. Si Kuya Egon na lang, sabihan mo sa kanya to. Mamaya tatawag ako. Sige po, ma'am, salamat pa. Yes, mga kapaps. Okay na, receive na. Ang tayong utang. Ngayon, kakain muna ako mga kapaps. Tayong kakainan dito. Alam ko meron dito sa lugar na to. Alright, balataan ko kayo. Yes, mga kapaps. Gandang tanghali. Time check, 1:49. Pero kumanap na mga kainan dito eh. Kaya ginawa ko, kumuha muna ako ng booking. Ito. Delivery, ano ba ito? Number 4. Punta ng ano, Caloocan South mga kapaps. Pikapin natin mga kapaps, tara. Go. Baka makakita ang kainan eh. Eh, ganun talaga, ano? So, makakapunta ka sa lugar na puro kainan. So, makakapunta ka sa lugar na wala ka man lang makitang kainan. May ingatan mo lang huwag mabagsak ha, kasi ito sa Ako. lamig to. Ito. Ano yan? Parang printer head? Sa head ng malaking printer. Oo. Napicture mo naman ano? Opo, ma'am. Ano ko na, na-share ko na rito sa office. Magkano mang per peraso ng sticker ng ganito? Depende sa ano, kuya. Design? Sa size. Ah. Tsaka sa Ito ganito, ganito. Boss Burger. Anong sukat ko nito? Mga 3x4 siguro. Anong size ito? Mga 3x4 to, no? Nasa 20 ang isa. 20 20 isa. pieces. Yan. Tapos ano. Yes, mga kapap, ito na.
Bayad na raw. So, hanapan ko ito ng kasabay. Pwedeng wala eh. Sa hirap ng buhay ngayon. Punta ito ng Caloocan South pala mga kapap. Kaya kausap yung nag-book eh. Saka yung receiver. Tara. Hanapan natin ito na mga kasabay mga kapap. Yes, kakakuha tayo ng ano, sabay. So, ito, tipas kopya ito eh. Padala ng Valenzuela. Bari, i-drop muna natin sa Caloocan South bago tayo diretso sa Valenzuela. Pero bago yan, tikapin muna natin ito mga kapatid. Tara. Yes, mga kapaps. Pick up na. Punta to ng Valenzuela sa may Cedar Homes. Paglagpas sila ng konti ng monumento. Tara. Tignan natin pa. Siraan na pala ito shipper ko. Kapit muna natin itong Caloocan South bago tayo diretso sa ano, Valenzuela. Ano pala ibibigay itong Valenzuela? Itong Caloocan, kakapap, itong Caloocan bibigay ng 130. Tapos itong Valenzuela 207. Ako po, mukhang malayo-layo sa monumento itong Valenzuela. Kaya ito ng Marolas eh. Yun lang. Vale, sige. Pagdating doon ng Caloocan South, pag naibaba na natin to, yung isang ano, printer head yata ito, pagkababa, kukuha tayong papunta doon sa ano, sa kanila, sa Marolas yata ito, o hindi ako nagkamali, Punasan. Putatan. Punasan pala sa Muntinlupa. Palagi ko baka Marolas ito eh. Valenzuela kasi 207 eh. Sobra mga kapaps. Wala nang pinipiling araw at oras. Traffic sa EDSA mga kapaps. Paghaling sa pa-traffic. Talaga mamayang gabi rito. Sobrang traffic yan. Lunes nga pala ngayon mga kapak. 25 minutes pa tayo bago tayo nakarating ng Red. Sa Ortigas nga pala location ito mga kapak. Yes, mga kapaps, okay na. Receive na rito. Tigil ka lang ha.
Sabi mo na kayo. Yes, baka pa. Diretso ko na. Hirap kasi dito kumuha ng ano, sabay. Dahil tatawid ka pa ng expressway para kunin yung ano, isikapin. Kaya diretso ko na, 35 minutes na lang naman. Less than 10 minutes na lang ito eh. 15 minutes pala. Less than 10 kilometer pala. So, proceed na ako. Hindi pala 15 minutes, 35 minutes pala, sorry. Induloy ko na mga kapaps. Mahirap na abutan ng ano rito, traffic. Yan, makaalis ako ng Valenzuela bago maghapon. Okay, salita ako kayo mga kapaps. Tantawin na tayo second booking eh. Malidil. Hello po, good afternoon po, Lala Move. Sir, dito na po ako sa location key. Opo. Saan po kayo banda? Dito lang po sa Aspin Lane po. Upper Lane? Aspin Lane po, Aspin. Aspin Lane? Opo. O kasi parang malayo pa yung Grand Center dito eh. Nasa eskwelahan ako eh. Saan po kayo? Dito kasi nakapin. Sino ba nag-book kayo? Opo, tama po yun. Grand Cedar Home. Malapit sa Aspin po. Oh, 1 kilometro pa ang Grand Center dito eh. Hello? Kuya, saan po kayo kuya? Andito po ako sa ano, Punturin. Malapit na ba dito yon? Ayaw po. Mahal lang po na ano. Ibang na si Punturin Ah, sige. Mga, siguro mga 3 minutes dyan na ako. Tanong-tanong ko na lang ako rito. Pero yung pin po, tama po ito, no? Diretso na dyan sa inyo, no? Ah, sige po. Okay po. Salamat. Mali eh. Okay. Kaya pwede mo ganun, saan ba yung Grand Cedar Homes? Cedar? Oh, Cedar. Alam ko, papunta yun dun eh. Papunta ng Mulawinan. Ay, ganun ba? Layo ng Pinoy dito. Eh, punto rin ako eh. Kaya na, ay, kaya, Papunta ng Kuan, Mulawinan. wala nga dito. Salamat Ano oh, salamat. sa Kuan? Sa bypass. Oh, sige po. Salamat, sir. Oh. Kaya na yun eh. Oh, mga kapaps, ang layo ng pin. Yes, mga kapaps, anak ng patulan, layo ng pin niya. Kala ko 2024 wala nang ganitong customer eh. Nanganganak pa rin pala. Kala ko nagpatali na. Hindi pa rin pala panganganak ng ganitong klaseng customer. Marunong magpin ng maayos. Ay ay ay. Tingaling ko. Mamaya. Pagdating mo sa kanila. Paalala nyo mga kapaps ha, titingilin ko. .5 kilometer pa eh. Isang kilometro pa ang layo. 1 kilometro kalahati. Hindi pa talaga.
Buti, hindi ako kumuha ng kasabayan, mga kasabay. Tao po, lalamove. Ngayon? Oo, hopya. Ayan, tingnan niyo mga kapaps. Sabi dito, 2 km away pa ako sa destination, sa location pin. Okay, ni customer. Actually, nandito na ako. Layo ng pin. Pakisabi ang layo ng pin. Ang layo ng location pin. Yung inano nila. Ayan o. Dito nakapin o. Ang layo pa o. 2 kilometro pa ang layo. Pero nandito na ako sa inyo. Ano po, total? Dapat na maniningil ako ate. Magkano yung babayad? Ang iniwan sa akin, Magkano yan? 207 o. Sige, okay na. 110. Sige, okay na yan. Ayusin ka mo nila pagpipin kasi regular kayo silang kumukuha ng order eh. Ha? Kasi naliligaw yung rider, sayang gasolina, sayang yung oras, tsaka pagod ka mo, ha? Kawawa naman ng rider, huwag na nila ka mong ulitin. Ipin nila dito talaga sa Cedar, ha? Sige, balikan mo na lang yan. Baka matanggal eh. Paano ko lang tayo ng picture. Sige, katukunin mo na. Paano ko ng picture. Okay. Sige, salamat. Yes, mga kapops. Wala. Negative tayo. Makakaingin ng dagdag. Biniling na sa kasambahay yung pera. Tayo magagawa ron. Bawi na lang ako sa nila, sa rating. Pero malayo ng location pin. Mamote ka talaga. Ay nako. Binigay 207 lang. 2 kilometro halos ang biniyahe ko. Papunta rito. Sa review na lang kita babawian. Yan, inaccurate positioning. Importante ito mga kapops eh. Magbibigay ka ng review kasi nalalaman ng customer din na nagkamali siya para ayusin nila, para yung susunod na pupunta ritong rider, diba, hindi na mauulit yung nangyari sa akin. 2 kilometro ang tinakbo ko, diba? Kaya bagong booking mga kapaps. Mga kapaps, kakawa tayo. May bagong booking. Booking number 6 na to. Pick upin dito, North Caloocan papuntang Marilao. Putik Marilao, 100 lang ibibigay. Malayo-layo ng konti, 4 kilometer mula sa akin. Pick upin natin mga kapaps.
May mga customer pala talaga gano'n na gusto makatipid ng 10 piso. Nilalayuan nila yung location pin. Ililigaw nila si rider, mga kamote. Imbis na itama nila eh, sinusugot pa rin nila, alam na nilang mali. Alam na nilang hindi binibigay nilalambog yung o ni Google Map yung ano, tamang location dahil nga may nagpin na ibang tao na mali ano pinili. Yun na sinusundan nila. Actually meron nag-comment na sa vlog ko yan, yung previous vlog ko na natanong niya kung nililigaw ba tayo ni Google Map. Hindi si Google Map ang naliligaw po sa amin, customer o sa atin. Customer ang naliligaw kay rider, hindi po si Google Map. Siyempre, ang tawag nga nila kung basura ipinasok mo, basura din ang lalabas mo. Kaya yun, basura yung pinpoint nila. Ayun, sasalahin nating rider. Ang basurang ginawa nila sa location pin. So, yun nga mga kapaps, paki-double check lagi yung location pin against sa address ni customer. So, nakakawalang tiwala na sa mga customer eh. Masakit sabihin pero siguro mga nasa 60% ng customer nila alam mo hindi marunong mag-pin ng tama. Base sa experience ko, higit sa 50% customer nila alam mo hindi marunong mag-pin ng tama. Mali ang positioning nila ng ano, location pin. So tuloy-tuloy lang tayo mga kapaps, time check, alas 5 na, 4:57 actually. Saka itong location pala ni customer, dulo na pala ito ng ano, Big 9 na ito eh, dulo na ng Valenzuela. Order na ng may kawayan saka Valenzuela. Kaya kita mo, pinasukan ako ng booking na papuntang ano, Marilao. Galing kay North Caloocan. Kaya punta muna akong Marilao, ayoko na muna sa Metro Manila, grabe ng traffic. Hirap na bumalik ng ganitong oras. Paggabi na ako. Yes, waka pa. Pick up na. Delivery number 6. Ang sabi ng Marilao. Baka, ibigay lang siya ng 97. 10 kilometer, 97. Sige, gawa natin. Oh, 90 lang pala mga kapaps. Kala ko 97, 90 pesos lang pala ibibigay. Tara, hanapan natin ito ng kasabay. Wala mga kapaps, bago na naman kay Lalamove. Pag pagbigay ka ng review kay customer, tatanungin ka kung bakit mo siya binigyan ng mababang rate, yari 3 o 2 o 1. Kaya yan, suplado si customer, inaway ka o mali yung booking, bla bla bla, o wrong positioning ng location pin o ng pinpoint. So sa case ko naman, ginawa ko, binigyan ko ng 3 lang na review sa customer.
Tapos nalagay ko wrong positioning. Ibig sabihin, mali yung location pin niya. So, ugaliin natin mga kapaps. Bigyan ng review si customer. Mataas man o mababa. Kumbaga, pag binigyan natin sila ng mababang rate, tapos paulit-ulit, may posibilidad si customer mababa na siya kailangan move up yung number niya, I mean. Ngayon, para magamit niya ulit yung move up, mag-register siya ulit ng bagong number. Kaya mga kapaps, kaya ma-experience itong na-experience ko ngayon sa customer na to. Umulit siya, hindi niya binago yung location ko kahit sinabihan ko na. So bigyan nyo ng rate 2 o kaya 3 para madadala sila, para matuto silang gumawa ng paraan o pag-aralan yung paano gumawa ng tamang location pin. Wala, paulit-ulit ang problema eh. Ngayon siguro alam mo, ginawa na nila ng paraan to. Ito na lang yung paraan natin para makaano sa customer na makabawi, para lang ma-inform si customer na paulit-ulit yung kamalian niya, error niya, diba? Siguro makalimang customer lang yan mula sa akin, baka maban na yung customer na yan eh. Diyan kasi sinasadya nila eh, para makamura eh. Isang kilometro, talagang 10 piso, 5 piso, di ba? Hindi nila naiisip yung abala. Or, pwede rin namang todo pasa lang sila, basta pin lang ng pin, makita nila kahit mali yung location, hindi nila double check. Sino ibibigay nilang location pin kay rider? Ngayon, sino ang nagsasakripisyo? Si rider, di ba? Hindi magandang ano yun eh, pagawian na ng mga customer pa gano'n. Ulit-ulit yung error nila sa location pin. Kaya dapat lang talaga bigyan natin ng mababang rating para madadala sila, malalaman nila na mali sila. So yun, ini-encourage ko kayo mga kapwa Lala Rider. Bigyan nyo ng mababang review sa customer pagka binuraot kayo. Pag sinagawan kayo, binago kayo, hindi kayo binayaran, bigyan nyo ng mababang rating. Pag paulit-ulit na yan, marami ng rider na nag-re-rate sa kanya ng mababa na siya. Lalo na yung mga online seller. O kaya yung mga paninda na humahango sa mga malalaking supplier, kaya yung mga ukay-ukay. Kagaya yung kanina, yung dineliver ko, pantinda yun eh, hopya yun, tipas hopya yun eh. Yung pinagkuhanan ko, main supplier talaga sila ng tipas hopya eh. Kaya ibig sabihin, si customer ko dito sa Valenzuela, ang tinda niya yun talaga. Ibig sabihin, hindi lang siya isang beses kumukuha rito kay supplier. Kaya lang, problema si rider, mga dating nagdi-deliver sa kanya, hindi siya nirereklamo. Kasi paulit-ulit yung location pin niya eh. Regular customer naman siya di Paskopia. So yun mga kapaps, ganoon lang. Pangalawa, meron pa pala akong isa pang issue tungkol dun sa booking na up and down, o yung tinatawag na balikan. Kasi kanina may nakita ako balikan Quezon City to Paranaque 160. Pipick up sa Diliman ba o Bago Bantay? Basta
to doon, Quezon City. Dadali sa Paranaque. Okay. Tapos babalik siya doon din kay same sender din, babalikan niya yan. Okay. Problema, may tanong lang ako, no? Dati hindi ko napapansin to, pero ngayon parang napansin ko, parang lugi tayo mga kapops eh. Lugi tayong rider eh. Bakit ba tayo lugi? Kasi unang-una, ang shipping fee niya, delivery charge niya 160 papunta kay Paranaque. Okay. Dating doon kay Paranaque, babalik siya ulit ng Quezon City. 40 na lang, 40 pesos na lang. Eh yung distansya nun, yung kilometrahe nun, pareho lang. Kumbaga kung magkukonsumo siya ng 20 km papunta, 20 km din pabalik. Tapos yung pabalik, babayaran 40 lang. Sa multiple drops, wala akong question mga kapaps eh. Babayad tayo ng 40 kada bagsak. Kasi maraming dinadaanan na customer eh. Kaya lang itong balikan, ang bigayan niya 40 lang din, 40 pesos. Kumbaga ang baka balikan niya 200. Although dati talagang ginagawa ko yan, babalikan na delivery ako. Kasi pag-pick up pa nga ako dun sa saan ako naghatid eh. Pero na-realize ko kanina parang isa lang ang distansya niya eh. Magkapareho naman ang distansya eh. Yes mga kapaps, okay na. Receipt na. Ayun no. Bagal lang kasi ng data eh. Lalakad na si kuya. Makuhanan ko ng picture. Alright, let's go mga kapaps. Doon tayo kukuha ng delivery pang uwi. Sana makakuha tayo. Gagabi na eh. Madalang dito pagka gabi na eh mga kapaps. Madalang ang biyahe. So tignan pa rin natin. Yes mga kapaps, ipikatin tayo. Delivery number ang patos 7. Yan sa may Kawayan, Bulacan. Papunta to ng ano, mga kapaps, Santa Mesa Heights, Quezon City. Tara, ipikatin natin. Sabay tayo ngayon mga kapaps. Yes mga kapaps, dito na tayo. Yan na, receive na. Pagkain. Ulam daw, tsaka damit. Sa hospital dadalhin. Tara, dalhin na natin to. Papunta ng orthopedic mismo to eh. Anak ng pating talaga. Wala na. Kasi may nahubukin na wala dyan. Sige mga kapaps, lugar natin to. Kailangan natin dun sa hospital eh. Nagbigay siya pala mga kapaps 114. Okay na yan. Atid ko na to kasi pagkain sa damit mukhang bantay sa hospital ang gagamit nito saka kakain. Ito papunta to ng ano, orthopedic hospital mga kapaps.
Baka may pasyente sila doon, si customer. Kaya idediretso ko na ito. Single book. Alright, alright. Time check, 6:43. Pops, okay na. Receive na. Dito sa National Orthopedic Hospital, mga kapaps. Emergency room. Siningil book na lang kasi pagkain niya sa damit na nagbabantay. Hindi naman araw-araw yung ganyan. Okay lang yan kahit hindi na ako magdodobot. Kasi kahit pa paano napabilis yung ano nila, delivery ng pagkain nila. Alright mga kapaps, hanap tayong booking pang uwi. Let's go. Yes mga kapaps, good evening. Time check 7:39. Hintay ako ng kasabay, hindi kasabay, booking pa uwi. Ito yung titutukoy ko sa inyo mga kapaps. Tignan nyo ito. Example nung balikan, up and down na booking, Manila, Pulyat, Manila. Kaya bibigay lang siya ng pagkano lang, 141 mga kapaps. Papunta ron Pulyat. Tapos additional stop, 40. Tapos ano pa to, wallet, credit wallet pa siya. So ibig sabihin kung two-way siya balikan, 141, di ba? Eh may kukunin pa daw na dokumento doon. Ayan may note si ate o si kuya kasi naman to. May kukunin daw na dokumento doon sa Pulyat, pabalik na Manila. Kung titingnan natin maigi, lumalabas na isang biyahe na yun papunta ng Manila from Pulyat, galing ng Pulyat papunta ng Manila, diba? Ngayon ang commission nila alam mo dun lang sa 181. Dapat diba 141 dapat yung dalawang yun kasi pareho naman ang distansya yan diba mga kapaps? Hindi ko kasi hindi ko maintindihan kung papaantong balikan na to at 40 lang yung binibigay ko yung ang pinatravel mo, hindi binibigay mo, pareho lang ang distansya. Intindihan ko pa doon sa multiple drops kasi isang linya lang sila papunta ron sa pinaka main na destination. Tapos may mga sanga-sanga kang multiple drops. Yun okay lang yung 40 kada isang side trip o kada isang sangan drop. Pero ito hindi, balikan papunta ng Pulyat 141, pabalik ng Manila 40 na lang, 40 pesos na lang, at ganon. Pareho lang sila ng distansya. Tapos may karga ka pa, may pakukuha pa sa'yo doon galing ng Pulyat pabalik ng Manila. Di ba dapat isang biyahe na yun? Yun yung point ko dun So bukod sa rider na nawawalan din, magkano rin yun, diba? 100 din nawala. Nawawalan din ng commission sila, alam mo, diba? Sana may makita to ni admin nila, alam mo. Alright mga kapaps, wala pang booking, baka umuwi na ako ng ganito na lang. Bali total na kinita ko maghapon mga kapaps, 7 booking. Ito 214 kasama na yung yung kanina na kinancel pero pina-close sa akin yung customer. 214 din yun, di ba? Hindi ako nasayangan ng gasolina papunta din sa kliyente o sa receiver. Binayaran akong 214. Tapos ayan, tapos 200 tapos 150 tapos 100 tapos 207 yun na yung Valenzuela. Tapos yun ngayon yung ko lang di-deliver ko 114. So suma total niya 1,185 mga kapaps. So pakarga ako 150. So meron akong 1,000, 1,015 sa ngayon mga kapaps.
Wala pa ako makuha ng booking. Pabalik ng papunta ng North Caloocan. Hinihintay ko pa, baka sakaling magkaroon. Balik. Yes, time check mga kapag 8:24. Papunta tayo ngayon. Yan sa Fisher Mall. Pagka Fairview mga kapag. Baba ng bigayan. 100 lang ibibigay. Wala, ganun talaga. Tsaga-tsaga na lang. Tara mga kapaps, ikapin natin to. Yes mga kapaps, ibigay pala ng 112 papuntang Fairview. Tala move. Ano pa? Thank you. Alright mga kapaps, single book 112 ibibigay. Diretso na natin ito mga kapaps, pang uwi. Yes mga kapaps, 30 minutes papunta ron. Tinayos ko lang yung mapa. Tingnan ko saan tayo pwedeng dumaan. Ito, una niya. Tara, deliver natin to. Location ko pala, Fisher Mall. Alright, let's go! Location, Quezon Avenue, Quezon City, mga kapaps. Alright. Let's go! Gabi na! Putik sarado. Why? Ay naku, ba't ganun? Close din dito. Saan? Sarado. Wala. Mga maigo. Ano tayong dadaanan? Balita ko kayo mga kapaps. Yes, please mga kapaps. Garahe na ako. So overall, dito pa rin tayo ng may 1K mga kapaps. Isa ako 11 o'clock. Ito ba, time check 9:19 na mga kapaps. Ito yung cellphone ko. Yan, sana makita nila, alam mo yung problema natin doon sa up and down delivery, yung back and forth. Kasi una-una, pag pinick up mo, deliver mo dun sa yung destinasyon, minsan doon sa destinasyon may pinapadala pa sila pabalik doon dito sa kung saan mo pinick up yung item. Diba dapat isang buong biyahe na yon? Diba? So may mga mauutak na customer, ganun ang ginagawa nila. Pero mo 40 lang ang babayaran nila. Gaya nga nabanggit ko kanina. Paano kung Batangas yan? Dadali mo ng Batangas, babalik ka rito sa Metro Manila, sa NCR. 40 lang.
Sabihin ng ano, gadget, di ba? Dadalhin mo dun sa Batangas, tapos babalik ka rito sa NCR. Diba? Dala-dala mo yung, kunyari, palit ng ano, item. 40 lang ang babayaran ni customer doon. Pabalik dito, pareho ng distansya ng kilometro. Yun yung unang concern ko ngayong araw na ito, mga kapatid. Pangalawa, yun nga, yung customer na nagkakamali sa location lagi-lagi. Lalo na doon sa location ni recipient, pupuntahan mo pa, ikutin mo pa, tapos wala dito sa mapa. Lalo kay Google Maps, tatanong-tanong mo pa, pasayangin yung gasolina natin, yung oras, di ba? Tapos babayad sa'yo, pareho lang. So pag may ganun kayong concern kay customer, mga kapaps, payo ko, advice ko lang po, pakiusap ko lang po, na sana bigyan nyo ng review. May tatanong tayo, review, ilang star, bigyan mo ng 2 lang o 3. Tapos tatanungin ka ni Lalamove app kung anong dahilan. Lagay mo doon, wrong positioning. Ngayon, pag marami nang nabibiktima si customer na yun, kumbaga, marami ng rider ang gumagawa na o nagbibigay ng rate sa kanya ng 3 or 2. Nababan na siya, kilala ko. Kaya natututo na siyang umayo. So yun lang po. Huwag yung isa walang bahala lang pagka nagkamali ng location si customer. Bigyan nyo na rating na 3. Tapos lagay nyo wrong position. Yun lang po. Kaya pagka may masungit na customer, report nyo din. Bigyan nyo ng rating din na 2 o kaya 3. Pura-out na customer, bigyan nyo pa rin ng 3 na rating sa review. Tatanungin ka, give review. Lagay mo din 2 star, 3 star. Alright mga kapaps, so wala lang sa bahay. Ganda lang po, maraming salamat sa mga nanood sa akin ngayon sa vlog ko, at nag-subscribe at magsasubscribe pa din. Maraming salamat po sa inyo. 92% ng nanonood sa akin sa vlog ko hindi po nakasubscribe, kaya pakiusap na lang po. Wala po kayong magawa, pakiclick na lang po yung bell notification button. Yun lang po, maraming salamat po. God bless po sa lahat. Ingat po tayo mga kapwa Lala Rider.